Ano kay Senator Robin Padilla. Sige, pasok. Tinanggi ni Senator Robin Padilla na tinakas niya si Senator Bato de la Rosa mula po sa Senado. Kasunod yan ng babala ng DOJ na posibleng managot sa batas ang mga nagpatakas sa senador. Nauna sa balita, live si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, klaro naman sa CCTV na magkasama sina Padilla at de la Rosa sa paglabas ng Senado. Anong paliwanag ni Senator Padilla tungkol dito? Tama ka dyan, Bok. Hindi na nga itinanggi ni Senator Robin Padilla na sila ni Senator Bato de la Rosa yung nakita doon sa CCTV footage na lumabas ng Senate building noong madaling araw ng Huwebes noong nakaraang linggo. Pero giit ni Senator Robin Padilla, hindi raw sila tumakas ni Senator Bato dahil kaswal at maayos daw silang nakalabas ng Senate building. Sa gitna nga raw yan ng presensya ng mga police at security personnel. Wala naman daw humarang sa kanila noong mga panahon na yon. Kung matatandaan natin, Bok, nauna nang sinabi ni Senator Robin Padilla na sa kanya o nauna na niyang inamin na sa kanya nga yung nakuhaan ng ating mga kamera na sasakyan na lumabas nung bandang 2:30 ng madaling araw ng Huwebes mula sa Senate building. Narito yung naunang pahayag ni Senator Robin Padilla. Pakinggan natin. Antayin natin yung investigasyon. Ako, kotse ko yun. Sinabi ko naman, kotse ko yun. Antayin na lang yung investigasyon. Bok, kung magkasama silang umalis ng Senado, hindi ba ibig sabihin na merong partisipasyon si Padilla sa pagtakas naman ni Bato? Yan ang paliwanag natin. May partisipasyon ba si Robin sa pag-alis ni Bato? Hindi naman pagtakas yun. Pag-alis. Kasi ang tumakas, yung hinuli ka, tapos nakapiglas ka, yan, nakatakas. Diba, yung manok, nahuli mo yung manok, di ba? Luluto mo. Tapos, nabitawan mo, yun. Tumakas yun. O kaya tinuka ka sa mata, ganyan. Tapos nabitawan mo siya, nakatakas yun. Yun yung nakatakas kasi nahuli mo. Hindi naman nahuli si Bato eh. Si Bato mismo yun nagpunta dyan sa Senado. Oo, para magpakanlong. Hindi siya nahuli. Oo, hindi siya kinulong. Kaya, hindi siya nakatakas. Klaro ha? Klaro, isa pa. Inamin ng Pangulong Marcos na wala siyang inutos na hulihin si Bato de la Rosa. Walang instruction sa pulis na hulihin si Bato de la Rosa. Sabi ng NBI, wala rin silang plano nung araw na yan na hulihin si Bato de la Rosa. Wala pa mang TRO, yung denial nung nirequest nilang TRO ng pag-i-issue ng warrant na yan. Wala pa man nung araw na yan kasi parang kailan lang yun eh. Nung isang araw lang yun eh. Nung araw na yan, wala pa naman yun. So basically, dahil sa pronouncement ni Presidente Marcos, sinabi niya na wala namang aresto na magaganap, hindi naman siya pinapa-aresto, wala namang utos. So, pwedeng umuwi si Bato. Pwedeng umalis si Bato. O ngayon, nakauwi na siya. Tapos biglang, ayan na, biglang lumabas na yung denial nung kanilang TRO. O, anong gagawin ni Bato? Alam nga naman sumuko siya. Dadalhin siya sa ibang bansa. Hindi nga niya kinikilala yung jurisdiction ng ICC over his person eh. Kasi nga, yan eh, hindi naman korte ng Pilipinas eh. Di ba? So, may pananagutan ba si Robin Padilla dito? Para sa akin, bilang isang bilang isang fake news peddler, para sa akin, walang pananagutan si Robin. Kasi, wala namang local warrant si Bato. Hindi pa naman lumalabas yung denial ng Supreme Court. Hindi pa rin naman klaro kung yung kanilang main na petition sa Supreme Court hindi pa naman dinidesisyonan kung dapat ba siyang ipadala doon o hindi, or dapat ba ay dumaan sa tamang proseso, which is yung warrant na yan ay dumaan sa transnational crime, sa competent local judicial authority. Hindi pa naman nadidesisyonan yun. So anong kasalanan ni Robin? Kung gusto lang sumabay sa kanya ng tao, besides may lag pa nga eh kung anong oras sila lumabas eh. May lag pa doon sa gwardiya. So ibig sabihin, alam ng lahat na aalis siya. Pero dahil nga sa pronouncement ni Pangulong Marcos na walang aresto na inuutos, nakalabas siya. So sino may kasalanan? Bakit nakalabas si Bato? Si Bongbong Marcos, kasi sinabi niya, hindi ko naman pinapahuli yan eh. Rest assured, walang aresto na magaganap. Tapos ngayon nagagalit kayo na nakaalis siya. Hindi siya nakatakas. First off, hindi siya nahuli. Kung nahuli siya ng NBI, pinusasan siya, nakapagpigla siya sa posas, nakatakbo siya, ayun, nakatakas yun kasi nahuli na siya. Kung siya naman ay nakakulong, nasa loob na ng selda, tapos nilagari niya yung mga bakal,
nakalusot siya, nakalundag siya sa bakod at nakatakbo siya palayo, nakatakas yun, tumakas yun. Pumuga yun. Pero ang isang taong hindi naman nahuli, ang isang taong hindi naman na under custody, hindi arestado at umalis, hindi nahuli yun. Or hindi tumakas yun. Ang inang mga utak yan. Okay, ganito yung kwento ni Senator Padilla, no? Ang sabi niya, bandang madaling araw ng Huwebes, nagsabi na siya na kailangan na niyang umuwi sa kanyang pamilya dahil hinahanap na siya. Kung maalala mo kasi, Bok, 'di ba, simula nung diyan nag-overnight si Senator Bato last Monday, sinamahan siya ni Senator Robin Padilla. So by Thursday ng madaling araw, sinabi raw ni Senator Robin na kailangan na niyang umuwi. At ang sabi daw ni Senator Bato, nakiusap sa kanya na kung pwedeng sumabay sa kanya palabas. Hindi na raw naman matanggihan ni Senator Robin Padilla si Senator Bato. Dahil wala nga raw sariling sasakyan si Senator Bato nung pumasok siya sa Senate. Dahil pumasok daw siya sa Senate, itong si Senator Bato, sakay noong sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bago pa nangyari yan, sabi naman ni Senator Padilla, naramdaman na nila yung tensyon sa Senado dahil bukod dun sa malakihang rally na nangyayari sa labas ng Senado, ay syempre alam naman natin yung nangyaring barilan doon sa may second floor. Nakita raw ni Senator Padilla yung pag-aalala kay Senator Bato, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati daw doon sa lahat ng tao na nasa loob at labas ng Senado bago nga ito nakiusap na kung pwede, sumabay na siya na lumabas ng Senate building gayong papauwi na rin naman sa kanyang pamilya itong si Senator Robin Padilla. Okay, so nakiangkas lamang si Bato. Anyway, so kung sinabi ni Padilla kung saan niya hinatid si Bato de la Rosa. Yes. Ang sabi ni Senator Robin Padilla ay kumbaga dinrap off lang niya si Senator Bato sa may bandang Makati kung saan sinundo daw si Senator Bato nung kanyang sariling sasakyan. Pero hindi na raw tinanong ni Senator Padilla kung saan papunta si Senator Bato noong mga panahong yon. Samantala, Bok, naniniwala si Senator Robin na hindi pugante ni Senator Bato de la Rosa dahil daw nakasalalay o nakabase yung warrant of arrest sa isang foreign entity o sa ICC. At sana naman daw igalang din muna yung proseso dito sa loob ng ating bansa bago daw tumingin sa foreign entity gaya ng ICC. Kaya nga dyan gago si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson dyan, ang warrant of arrest daw, ke local or international, dapat i-enforce. Tingnan mo kung gaano kadelikado yung pronouncement na yun ni Ping Lacson considering na dati siyang law enforcer. Dati siyang nasa law enforcement agency o nasa isang law enforcement group na PNP. PMAyer. Paano naging tanga ito? Lahat daw ng warrant, basta may warrant, kesa ang galing yan, warrant yan, dapat enforceable daw yan. Utang ina yan. Bobo eh. Ano nangyari sa extradition? Kaya nga meron tayong mga extradition treaty. Di ba? Sa bansang ito, wala tayong extradition treaty. Dito sa bansang ito, may extradition treaty tayo. Kaya nga may mga ganyang treaty para ma-prevent itong ganitong klase ng mga katarantaduhan. Para hindi ma-weaponize eh. Oh, kaya nga sabi ko, ang isang example natin Di ba, no nakaraan, si Tariela, dinrawing-drawingan yung mukha nung presidente ng China. Di ba? Yung ginawa niyang aswang, ganyan, ginawa niyang mas pangit pa sa kanya, pero mas pangit pa rin siya kalabasan. Kalaunan, siya pa rin mas pangit kaysa doon sa pinapangit niyang picture. So imagine kung yung People's Republic of China took offense doon at inisyuhan si Tariela ng death penalty. Kasi bawal sa kanila yun eh. Bawal sa bansa nila yun eh. Patawan niya ng death penalty, pinaglalaroan yung leader natin. Kasi kung isang Chinese ang gumawa nun, dahil nga komunista pa din sila, isang Chino ang gumawa nun kay Xi Jinping, sigurado, firing squad yan. So kung ganun ang ginawa kay Tariela, pinadalan siya ng warrant para dalhin siya sa China at bigtiin siya dun. Papayag ba si Tariela? Siyempre sasabihin ni Tariela, amin ang South China Sea. Amin ang Pilipinas. Hindi naman ako Chinese. Ba't nyo ako dadalhin dyan? Gets? Gets? Kasi ang sinasabi ninyo, kung lahat ng warrant enforceable, paano nga kung mag-issue ng warrant yung Kung mag-issue ng warrant yung China kay Tariela, ibibigay natin si Tariela? Siyempre hindi rin, di ba? Ako rin hindi. Di ako papayag. Di ako papayag kahit pangit yan. Mabawasan man lang mga swangit sa Pilipinas, mga mukhang impacto. Mabawasan man lang. Pero hindi ako papayag kasi Pilipino yan. Pilipino yan. Dapat yan, kung may kasalanan siya, dito siya litisim, dito siya makulong. Hindi naman pwedeng magkakaroon ng jurisdiction sa kanya yung China kahit na binaboy niya yung taga-China.
Hindi naman pwedeng ganun. Kasi kung halimbawa ako, pinag-usapan ko si Donald Trump, tapos nagalit sa akin si Donald Trump, inissuean niya ako ng warrant of arrest, pwede na akong pumunta dali ng Amerika agad-agad. Di ba? So napakadelikado nitong mga pronouncements nila na ganito, na kung sa kanila mangyayari, ito, sigurado ako hindi rin sila papayag eh. Gago si Ping Lacson, no, para sabihin niya na lahat ng warrant enforceable. Kung halimbawa shoplifter ka sa China, umuwi ka dito sa Pilipinas, o kaya sa Japan, umuwi ka dito sa Pilipinas, tapos paparesto ka ng Japan dito, papayag tayo? Siyempre hindi, dadaan pa rin yan sa proseso, extradition. Abnormal eh. Para naman kay Senator Amy Marcos, ang sinasabi niya, yung temporary restraining order pa lang ang dinideny ng SC. Hindi pa raw talaga yung tungkol doon sa usapin ng validity noong warrant of arrest na inilabas ng ICC laban kay Senator Bato. Kung konting refresher lang, matatandaan natin na itong si Senator Bato at si dating Pangulong Rodrigo Duterte parehas na may inihaing petisyon sa korte na kine-question nga yung validity ng warrant of arrest at yung validity ng pakikipag-cooperate ng ating gobyerno sa ICC. Hanggang ngayon, wala pang desisyon ng Korte Suprema kaugnay niyan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat. Diba? Kala nyo hindi namin naintindihan yan kami pa. Matalino mga pictures peddler ng Duterte supporter. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang